Fanatics. Ito, hindi lang tayo yung nakakita ng ganitong senaryo na kung saan po mga kababayan, di ba kanina nababanggit ni Boying Rimulya, kasi nung hiningi ko ito, sabi niya ganon, ito talaga yung gusto ko na mangyari, to hold them accountable para mapanagot yung may mga pagkakasala. Di ba sabi niya ganon? Pinag-uusapan na ngayon mga kababayan nitong sila Justice Carpio at Justice Ascuna na talagang plano. Would it be the plan mga kababayan talaga nila Boying Rimulya na talagang halungkatin, busisiin at kalkalin itong confidential funds ni BP Sara Duterte, kasi alam natin na ang kanyang impeachment case mga kababayan ay binasura ng Senado maging ang Supreme Court. 'Di ba? Wala nang sumasagot kahit sila po ay nag-file ng motion for reconsideration. So ngayon mga kababayan, pakinggan lang natin ng konti kasi sabi ko nga confidential fund ni Sara bubuksan na nga ba mga kababayan? So tingnan lang natin ng konti ito, balikan natin yung kanina. Officials. From the office. Ang totoo, in-expect ko na kasi talagang wala nang rule of law dito sa ating bansa. Planchado na ang lahat. Transparency and a lot of action. And probably yun. Okay, hold on a sec. Sabi ni Gringo Ginanas, tama ba? GP, paki-explain naman kung anong kayang gawin ng ombudsman gayang Vice President. Hindi ba niya kayang kasuhan ng plunder ang BP habang siya ang nakaupo na BP? Again, mga kababayan, kayang kasuhan ng plunder ng ombudsman ang BP. Pero may isang requirements. Or bakit requirements? Requirement pala. Okay. May isang requirement na dapat mangyari muna. Para magprogreso po ang plunder case ng ombudsman against the BP Vice President, mga kababayan, kailangan ma-impeach muna si Sara. Kasi siya ay impeachable official. So kailangan ma-impeach muna siya bago po tumakbo ang kasong plunder. Pwedeng kasuhan niya na kaagad, plunder. Kaya lang, hindi yan magpo-progress. Ma-archive lang yan. Naka-steady lang yan dyan. Uhugutin at any given time na kailangan pong hugutin kapag si Sara Duterte ay na-impeach na. Pero habang si Sara Duterte ay nakaupo, hindi po pwede, mga kababayan, nakasuhan ng plunder. Pero ibang usapin, pag tinanong nyo ako, ano bang kayang gawin ni Boying Rimulya as ombudsman ngayon? Mga ka-GP Fanatics, ayun sinasabi nila Justice Carpio, pwede niyang on his own, mga kababayan, ay pwede niyang halungkatin, pwede nang tingnan kasi doon po itong mga politician, pag nagpapasa po sila ng sworn SALN, mayroon pong pirma doon. May pirma doon, pinipirmahan nila. So parang ito ay nagbibigay ng authority sa ombudsman para kung gusto niya pong tingnan yung SALN ng mga ito ay makikita niya po. Okay, para magandang paliwanag, iparirinig ko sa inyo. Teka lang, ipaparinig ko sa inyo mismo. Bigyan nyo lang ako ng time. At uhugutin ko yon. Dito kasi maliwanag yun eh. Teka lang ha. Oops. Ito. Ang posisyon po ng ombudsman ay napakalaki at napakamahalaga. Okay. Pakinggan nyo to para masagot yung tanong ninyo. Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., pinirmahan niya ang Presidential Decree 1487, nagtatatag ng opisina ng Tanod Bayan. Ang ganda nga naman, isang graft buster nakakaso sa mga tiwali sa gobyerno. Ang trabaho po niya, imbestigahan ang anumang kaso ng katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno. Independent body raw ito. Ayon po sa Presidential Decree, meron pong termino ng 7 taon. Yun lang, merong sabit.
ang Pangulo pala may kapangyarihan na palitan ang tanod bayan kung sa tingin ng Pangulo ay guilty siya ng neglect of duty or misconduct. So hindi pala siya independent sa Pangulo. Nang mapatalsik si Marcos noong 1986. Ito mga pinaparinig ko sa inyo ay FYI, okay? For your information. For our information. Pero sa huli ay sasagutin po yung tanong ninyo kung ano ang kayang gawin ng ombudsman. Binuo na ang Office of the Ombudsman noong 1987 under the Constitution. Uh-huh. Para protektahan ng kanyang independence, ang Ombudsman po ay maaari lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment ng Kongreso at ng Senado. Ang trabaho niya, imbestigahan ang mga kawani ng gobyerno at i-prosecute ito sa sandigan bayan, lalo na po yung mga kaso ng graft and corruption at plunder. May kapangyarihan din po ito na utusan ang mga kawani ng ahensya na magbigay ng mga dokumento o kontrata. At maaari ditong simulan ang recovery ng mga ill-gotten wealth. At ito pa, ang Ombudsman may kapangyarihan mag-issue ng preventive suspension para sa mga kasong hindi pa tapos, para hindi makialam sa kaso ang mga nasasakdal. Sa mga administrative cases naman, maaari po itong mag-utos ng outright dismissal sa mga opisyal. Isang kontrobersyal na kaso, ang utos ni Ombudsman Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss noong 2016 si Senator Joel Villanueva dahil po sa kaso ng pork barrel scam noong 2009. So pwede silang magpa-dismiss mga kababayan ha. Pwede silang magpa-dismiss ng isang opisyal. Kaya lang itong si Joel Villanueva dati hinarangan ng Senado, mga pulpul. Hindi po to pinatupad ng Senado. Dahil ang argumento ng Senado, wala raw kapangyarihan ng Ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso at Senado at sa mga miyembro ng Hudikatura at yung mga impeachable officers. Kung gayon, bakit nagsususpetsa na may kinalaman ang appointment ni Justice Secretary ito na yung sagot sa tanong nyo. Sa posibleng bagong impeachment case laban kay VP Sara Duterte? Ito po kasi, as a general rule, pwede pang imbestigahan ng Ombudsman ang isang impeachable officer. Yan yung sinasabi ko kanina. Ang ombudsman lang ang pwedeng mag-imbestiga sa isang impeachable official. Mga kababayan, ngayon, pwede sanang imbestigahan ng Senado kung natuloy ang tinatawag na impeachment trial. Kaya lang hindi naman natuloy. So ngayon, nakatago pa rin yung mga dapat itago nila Sara Duterte. Diba? So ngayon, very critical ang trabaho ni Boying. At yung sinabi niya kanina, I want them and hold them accountable. Yon ang sinasabi niya. So, pwede na itong imbestigahan sa sarili niya. Paano? Ito. Pero, hindi pwede na siya mismo ang magpro-prosecute. Tama. Dahil na po, impeachable officer. Ang anumang findings ng Ombudsman laban sa isang impeachable officer, maaari lamang niyang idaan sa Kongreso na siyang may tanging kapangyarihan na mag-impeach. So, anong bago dun? Depende kasi kung sino ang inyong tatanungin. Halimbawa, sa pananaw ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, may kapangyarihan daw ang Ombudsman na silipin ang mga bank records ng isang opisyal kahit daw walang court order. Ayan, kasi ngayon, nung umupo si Duterte, yung SALN, yung bank accounts, mga kababayan, ng mga opisyal ay naitago na ito. Bawal lang kalkalin, bawal lang halungkatin, hindi na ito open to public kasi nga dati open to public scrutiny yung SALN ng mga opisyal. Ngayon, mga kababayan, kailangan mo ng court order. Anong ibig sabihin nito? Kailangan magpapapirma ka sa korte. Tapos ngayon, mga kababayan, bago mo pa rin po ito pwedeng buksan, kailangan yung bubuksan mo na account, let's say si Sara, magsasabi siya na okay, sige, payag ako, buksan mo. Pero pag hindi pumayag, deny pa rin yon. Okay? Pero sa pagkakataong ito, ayon dito, dahil ininterpret nila Justice Carpio, na ang power ng ombudsman dahil yung may sworn SALN sila na ipinapakita, sinasubmit sa kanila, mga kababayan, may pirma doon. Ito nga yun, sinasabing pirma. Halimbawa na lamang ang mga bank accounts daw ni VP Sara Duterte. Paano? Ang bawat opisyal at kawani ng gobyerno nagsusumiti po ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth taon-taon. Ito po yung SALN. Nakalista sa SALN ang mga
ari-arian ng isang kawani ng gobyerno gaya po ng real properties, yung mga lupa at sasakyan, at mga personal properties gaya po ng mga bank accounts. At ito po ang mahalaga. Sa huling pahina po ng SALN, merong isang waiver na pipirmahan ang naturang opisyal. Ang nakalagay po sa waiver, binibigyan niya ng kapangyarihan ang ombudsman para kunin mula sa anumang ahensya ng gobyerno ang lahat po ng dokumento na nagpapakita ng kanyang mga assets at mga financial connections. Ito yun mga kababayan. Ito, babasahin ko lang sa inyo ha. Try ko lang basahin kung kaya kasi maliit masyado dito sa end ko. I hereby authorize the ombudsman or her duly authorized representative to obtain and secure from all appropriate government agencies, including the Bureau of Internal Revenue, its documents that may show my assets, liabilities, net worth, business interest, and financial connections, to include those of my spouse and ano to? Yun na, hindi ko na mabasa. Pero mga kababayan, doon pa lang sa una, sorry, medyo malit na talaga, di na kaya. I hereby authorize the ombudsman or her duly authorized representative to obtain. So mahalagang bagay yan. So pwede itong magamit, mga kababayan. Ito yung sinasabi nila na pwedeng maging weapon nitong si Ombudsman Remulla to take a look, mga kababayan, yung mga bank accounts ni Sara Duterte, especially doon sa kanyang confidential funds. Okay? Ayan, mga kababayan. Sa pananaw ni dating Justice Carpio, ito pong waiver na ito ay maaaring ituring ng ombudsman na isang authorization para silipin ang mga bank accounts ng isang opisyal na hawak na ng Anti-Money Laundering Council. Ano yung nahuli mo, Mama Yuki Sawaki? Oo. Hindi ko masyado mabasa yung huli dito eh. Unmarried children below 18 years old of age living with me in my household covering previous years to include the year I first assume office in government. Yun pala, kaya naman pala. Kaya lang, para tayong nagbabasang kasi sobrang labo. Diba? Oh. Kung gayon, ayon kay Carpio, hindi na raw kailangan ng court order para ma-sidestep ang bank secrecy law. Ang malaking tanong, kakatigan ba ng Korte Suprema ang gantong klaseng interpretasyon? Lahat ng yan, aabangan natin sa mga susunod na buwan. Well, mga kababayan, kung i-interpret nila ito, maliwanag naman na ito ay ino-authorize yung ombudsman, di ba? Na matingnan as authorized representative. Oh. Pag ito, mga kababayan, yung Supreme Court hindi pa rin to kinampihan, anak ng baka. Pati yung Supreme Court, tanggalin nyo na yan. Oh. Diba? Sabi nga dito, ito daw mga kababayan, si Boying, talagang he is vows to open, mga kababayan, or to reopen yung confidential fund ni Sara Duterte. Transparency, more openness from the office. Wala tayong sisinuhin dito. Well, DOJ Secretary Boying Remulla's appointment as ombudsman did not come as a surprise at all. Foremost on his agenda, aside from the flood control investigations, is reopening... Yes, kaya takot na takot si Amy. Dahil ito yun, mga kababayan. Remember, ulitin ko ulit, sinabi ni Amy na kahit ako, baka maipakulong. Bakit mo nasabi na bakit pati ikaw maipakulong? Ano ka, tumanggap ka rin ba ng pera galing sa mga Duterte? The complaints against Vice President Sara Duterte's alleged misuse of confidential funds. Here's the report.
And so what is obvious to many pundits has come to pass. Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla is the new ombudsman as appointed by Malacanang. He replaces Samuel Martirez, whose term ended in July and will have the same 7-year tenure. Now that Remulla is, quote, the Tanod Bayan, or the constitutional protector of the nation, he vows to fulfill his duties with full transparency and accountability. Transparency. Palagay ko kayang-kaya, Malot. Kayang-kaya ni Boying yung mga Duterte. Si Digong nga napakulong nila eh. Diba? Oo. And a lot of action. And probably, transparency, more openness from the office. Yung tao, naghahanap talaga ng Ma'am Leticia, thank you. accountability sa taong bayan. At nung hiningi ko yung trabahong ito, yun ang sa isip ko talaga na yung accountability, mapalakas natin sa lahat. Bukod sa iba. Yung hiningi ko yung trabaho na to, mga kababayan, emphasize ko lang ulit ha, walang magagalit. Of course, silang dalawa ni Pangulo ay nag-usap. Diba? Siguro sabi niya, Pangulo, bigay mo sa akin to, akong bahala dyan sa mga yan. To hold them accountable, wala tayong sisinuhin. Talagang lahat pananagutin. Pang mga tungkulin na pwede nating gampanan. When asked what President Marcos's marching orders are, the new ombudsman had this to say. Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. Accountability of public officers. Mga kababayan, nako. Lifestyle checking. Sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas. Tama. Hindi sa isang kampo ng politika. Wonder Woman. Kaya ano daw ang ombudsman para sa lahat? Hindi sa isang kampo lang ng politika. May pinaparinggan ka ba? Baka umiyak si Aimee. Naku naman, Boying, huwag mong paiyakin. Baka umaba lalo yung baba. Of course, Remulla wields so much power now. He can charge, prosecute, suspend, and even dismiss officials in government found biruin mo, pwede may power ang ombudsman to dismiss official. Tapos sabi ng Senado noong 2016, hindi. Wala kang power. Meron ka lang kili-kili power. Mga baliw talaga mga senador neto noong 2016 eh. Sino ba yung mga senador na yan 2016? Ano ba yan? 17 at 18 Congress? Ha? Sino ba yung mga senador dyan noon? Mga senador ni Digong? Ha? Sila yung nag-back up kay Villanueva para hindi matanggal. Sila ang nag-shield. Pinatatanggal pala ni Conchita Carpio Morales, yung kamag-anak ng asawa ni Sara. Sabi niya, hindi ako natatakot sa mga Duterte, sila ang takot sa akin. Maria Corima, maraming salamat sa pag-share ng blessing. Kili-kili power. Misbehaving and erring. Remulla can file both administrative and criminal charges against state executives and personnel and is key in the investigation of corruption. Ano daw? Sabi ni Mine 59? Bye sir, good luck po. Saan? Bakit nagbabay? Bye? Parang ang pangit naman nun na bye. Goodbye ka na. Mama Anagari, grabe ka naman. Hoy, baka galit ka sa akin ha. Baka sabihin nyo naman kung galit kayo sa akin. Para alam ko. Ans Domino, hi, go Philippine, nakaabot din sa live mo. Maraming salamat ha. Ans Domino, tagal mong nawala. Di ka nakakaabot sa live. Okay lang yan, may team replay naman. Yes, including and particularly the probe into allegedly anomalous flood control projects. Even the Independent Commission for Infrastructure is answerable to him. The ICI is poised to submit to the Ombudsman pieces of evidence it gathered on questionable government-funded projects. Some of these cases may even be elevated to the anti-graft court, Sandigan Bayan, for officials with salary grade 27 or higher and accused of amassing ill-gotten wealth of more than 50 million pesos. Another complaint Remulla is going to resolve, that one against Vice President Sara Duterte for alleged misuse of more than 600 million pesos in confidential funds. Nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. Nako po. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga kababayan ha, talagang in-emphasize ha, bubuklatin natin at pag-aaralan. Kasi nga,
Alam na natin na natahimik na yun eh. Yung confidential funds na yan eh, naisantabi na yan, di ba? Oh, magkano kaya yung kinita dyan ng mga taong may, merong, under the table. Oh. Mga may hawak at yung may tungkulin. Opo, Winnie Artos, baka nga po na may pasok na. Pero sa Japan, anong oras ba ngayon? Yung mga taga-Japan dyan, ano oras ngayon? Para tuloy, para akong ginabahan kay Mama Nagari eh. Diba? Nahawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Remulla says he also wants lifestyle check on officials and making public their salons or statement of assets, liabilities, and net worth. Meantime, Malacanang was quick to defend their choice of ombudsman. We have the highest confidence in Secretary Remulla. I wouldn't say that he's the most controversial. As I said, there is a vetting process which is provided for by our constitution and our laws, and he went through that very rigorous process. At the end of the day, after the president receives the recommendation from the JVC, it's still the decision of the president. Remulla is scheduled to take his oath as ombudsman on Thursday. It wasn't an easy climb for Boying. The president's sister, Senator Amy Marcos, filed complaints against him for the ICC arrest of former President Rodrigo Duterte. All those dismissed. Kasi nag-tumbling ang ombudsman. Tumbling para i-dismiss yung mga kaso. Dismiss kagad, lahat baseless. Tapos mag-issue ng clearance. Talagang I mean, yung ilong mo, di ko talaga malaman. Sorry guys, wait lang napansin ko talaga yung ilong ko, hindi naman ganyan. Pero alam ko naman, bata pa ako kay Amy, no? Pero grabe talaga yung pagkabatak ng ilong ni Amy. Talagang tingnan mo. Di ba yung ilong na pinilit? Mga kababayan, ilong na, Ma'am Ninita Hubilo, shoutout po sa inyo dyan sa Washington. Ilong na pinilit guys eh. Diba? Alam mo sa pagiging bitter nito, yung mukha nagiging kulubot eh. Nagiging wasak. Diba Mama Tess Madera? Tichan. Mama Irene Santiago, good morning sa inyo dyan sa Japan. 9:31 AM na pala dyan. Oo nga. Work mode na pala yung mga tao dyan. Kananan todo. For Senator Marcos, Vice President Sara Duterte is next on the new ombudsman. Ano tawag nyo kay Amy? Michael Jackson? Sir GP, plastic akong ano yan? Sir GP, plastic ang akong yan. Ano yun? Ano ang ipa-plastic mo? Ang ilong. Agenda. Mukhang planchadong-planchado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Di may iiyak. Di ngiyaw. Okay lang yan kasi para sa amin, okay talaga yan. Kayo, di ba? Kung maplansya nila yon dahil nung panahon ni Martires, wala maghahalongkat nito, shielded ito. Pero ngayon, open ito. Something that Palace dismissed as well. There's always a process. Ilong na piningot. Ay, nakapaw. Riza Abizo, shoutout sa inyo dyan sa Singapore. And, a very stringent process required under our constitution, and then Secretary Remulla went through that process, no? And he was vetted by the JBC. Agong ako na busingar ka GP. Ilong na busingar. Ano Tagalog pala ng busingar, guys? Bulat-lat, di ba?